Welcome po ulit sa ating bagong video. So may nag-request po kasi sa akin, um, gawin naman daw natin ay kung paano gumawa ng passport size na ID picture. Hello mga partners. So magandang araw muli. Welcome po ulit sa ating bagong video. So may nag-request po kasi sa akin, gawin naman daw natin ay kung paano gumawa ng passport size na ID picture. So ito po ipapakita ko. Let's go po. So kung titignan po natin, RAS ID picture. Ito po yung passport size, no? So, ang gamit po natin dito ay Microsoft Word, no? So, mas madali po sana gumawa sa Photoshop, pero hindi naman po lahat ay pwedeng gumamit ng Photoshop. Ang karamihan po ay accessible lang sila sa Microsoft Word or sa mga Microsoft Office. So, ito pong gagamitin natin para marami po ang pwedeng gumamit. So kung titingnan po natin yung mga sizes ng iba't ibang although ang ipapakita ko lang po ay yung sa Philippines, no? Yung passport size ng Philippines ay 3.5 by 4.5 cm kung sa centimeter po siya. Then kung sa millimeter naman po ay 35 by 45. Then sa inches is 1.77 by 1.37 inches. So open po tayo ng Microsoft Word, no? So ang unang-una po, ano po ba yung gagamitin nating size ng papel? So ang ibibigay ko po sa inyong sample ng bali package po siya ng passport size ID picture ay yung 5 by 7 na papel na photo paper, no, 5 inches by 7 inches. Naglalaman po siya ng siyam, 9 pieces na passport size na picture. So yun po yung ibibigay ko sa inyong sample. Okay? So ang una po natin i-layout yung ating document or ang ating photo paper size. So sabi ko nga po 5 by 7, no? So dito po sa ating Microsoft Word, punta lang po tayo sa ating layout tab, no? Then punta tayo sa ating margin. Ang purpose po natin dito ay ilagay natin yung margin sa pinaka-minimize, sa pinaka-minimal na margin niya para yung papel po natin ay magamit po natin ng buong-buo, no? So usually ang pinakamaliit na margin ay 0.12, no? Yung 0.12 na yan, yun po yung pinakamaliit na margin na pwede nating magamit. So lahat po ng side, left, right, top, bottom, no? Okay. So yun, naka-minimize na po yung ating margin. Then dito po sa ating orientation, no, dito po sa kaliwa, tignan po natin, ilagay po natin yung portrait. Then sa size po ay yung sinabi ko po kanina, which is yung 5.7, ito nga po, no? Or 13 by 18 cm or 5 inches by 7 inches. So ito po mismo yung laki ng papel na ating gagamitin o photo paper para pag nag-print po tayo ay diretso na po, no? Hindi na po natin siya i-layout. Once natapos po natin edit ng picture, then layout na po natin yung 6 o 9 na passport size, diretso na po print kaagad, no? So okay. Next po natin ay mag-insert na po tayo ng picture na ating gagawing passport size. Then dito tayo sa picture, no? So ang gagawin ko pong model dito ay ang aking anak.
no? Siya po ay nasa seminaryan siya. So, siya po ang aking gagawing model. So, ang una po natin gagawin ay kung ang background po natin ay hindi siya malinis, hindi siya puting-puti, so kailangan po natin linisin yung kanyang background. Alisin natin ang kanyang background. So, ang paggawa po niyan ay, so, i-click lang po yung picture. Then, dito tayo sa bandang taas na, yung format, makikita natin. Then, sa bandang kaliwa, makikita natin yung remove background. So, i-click lang po natin yan. Then, lalabas ngayon, yung mga may kulay ng pink po o violet, no? Yung may kulay po ng violet na yan, ay siya po yung mariremove. Siya po yung aalisin na pinaka-background, no? So, hindi naman po natin gusto mawala yung buhok or yung mga part na hindi natin siya gusto mawala. So, aalisin natin yung pink. So, ilalagay natin dito, ito piliin natin, mark area to keep. So, lagyan daw natin ng mark yung mga area na gusto natin matira, no? Hindi siya matanggal. So, i-click natin yon. So, since ito hindi natin gusto matanggal yung kanyang part na to, so lagyan lang natin ng mark. Automatic yan mawawala, no? Same. Pwede natin tanggalin hanggang dito. Yan, pwede nang hanggang dito, tanggalin natin yan. Din sa may part ng ulo niya. Yan. So, detect naman ng ng computer ng Microsoft kung alin yung mga magkakapares na kulay. So, in this case, itong part na to sa may bandang kilikili, medyo natanggal yung pink na gusto natin, maalis din yung background na yan. So, ang gagawin natin, pipindutin natin itong pula, mark area to remove. So, ilagay natin, then i-click naman natin to. Yun, para bumalik yung kanyang kulay violet para ma-remove siya. So, sa tingin natin, okay na, malinis na, no? Kung titignan nyo yung part na hindi siya kasama sa mariremove, ay okay na, malinis na. So, pwede na natin itong i-click yung keep changes. Okay? So, yan. Na-remove na po natin yung ating background. Now, kung gusto natin galawin, hindi natin magalaw yung picture. So, ang magandang gawin dyan ay dito pa rin po, nasa format pa rin siya, no? Then, dito sa wrap text, ilagay lang natin siya sa in front of text or pwede rin behind. Pero mas ginagamit ko yung in front of text. So, sa part na yan, pwede na siyang galawin, no? Then, pwede natin siyang paliitin kasi may gagawin pa tayo. So, actually, hindi pa po yan, di ba, wala pa yan sa proper size, which is yung passport size. Hindi pa yan naka-size. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng mag-i-insert tayo ng isang shape, no? Ito, rectangle. Mag-i-insert tayo ng isang rectangle. Ito yung gagawin nating size ng passport size. Para yun yung magiging sukatan natin. Now, para malaman kung anong size niyan, kasi ang sabi nga natin kanina, no? Ang passport size ay 1.77 by 1.37 inches. So, yun po yung gagamitin natin, no? So, kung makikita po ninyo, nandoon pa rin po tayo sa i-click natin yung part, yung ating ginawang rectangle. Then nandoon pa rin sa format. Punta po tayo sa bandang kanan. I-check po muna natin ito kung siya ay nakalock yung aspect ratio. So, dapat hindi po yan nakalock, no? Dapat baka naka-check po yan, mahirapan po tayo mag-ayos ng ating So, dapat po hindi po yan nakalock. Same po dito sa baba, no? So, dapat wala pong check yan. Okay? So, ang gagawin natin, ano po ba ang size ng 1.77, 1.77, at saka yung 1.37. 1.37. So, ito po yung size ng passport. Okay? So, dyan natin babasihan yung size ng ating picture. Ngayon, medyo mahirap dahil meron siyang kulay. Ang gagawin natin, alisin natin. Itong shift fill, kung makikita mo, nakaklik pa rin po, no? Nakaklik pa rin yung ating rectangle. Then, nasa format, siya. Then, yung sa shape fill, ilagay po natin siya sa no fill. Okay? Then, sa
shape outline, okay na po sana yan. Pero dapat minimize natin yung guhit. Baka masyadong malaki yung pagkakaano ng outline na itim. So ang gagamitin natin, punta tayo dito sa weight, no? Yung pinakamanipis lang para hindi masyadong nakaka-disturb yung masyadong malaking itim ng kanyang outline. Now, pwede na natin dalhin doon yung ating picture para masukat na natin kung ano yung size, yung laki ng passport. Okay? Since ang passport nakalagay po sa mga kung paano gagawa ng passport size, dapat daw po mula sa shoulder, mula sa balikat hanggang sa taas, dapat mga 80% yung nagagamit na space. So, parang ganyan po siya, no? Sa ganyan ang kalalabasan kung sa pakiwari ko lang, no? From dito sa shoulder, papunta dito, dapat po daw yan mga 80%. Yan po yung pinaka-position ng passport size. So, para crop po natin yung picture, i-click po yung picture, no? Yung picture po ang i-click, then nasa format po ulit siya. Then, i-click po yung format na yon. Then, makikita po natin dito sa bandang kanan, crop. Then, i-click lang po yung crop. Then, isunod na po natin doon sa ating ginawang shape, which is yung rectangle, no? Isusunod lang po natin doon para makuha na po natin yung eksaktong sukat ng ating passport size. Ayun, kung makikita nyo po, yan po yung dito. Yan po yung sukat ng passport size. So, kung tinig po natin sa labas, yan na po yung kanyang passport ID. Okay? So, pwede na po natin burahin itong ginawa natin. So, ito na po yung passport. Now, mas maganda kung meron din pong outline para kita po natin yung pinaka-boundary ng isang passport size. So, ang gagawin po natin, lagyan po natin ng border. Ito po, no? Then, dito po sa weight, ilagay lang po natin sa pinakamaliit. Okay, meron na po siyang border. So, ngayon, kung gusto po natin i-edit yung kanyang, gusto natin i-enhance yung kanyang kulay, meron po tayong pagpipilian dito ng mga corrections, no? So, i-click lang po siya, nasa format po ulit. Dito sa bandang kaliwa, makikita natin corrections. So, pwede ka pong pumili dyan ng mga pwede mong ilagay sa tingin mo na mas gusto mo, mas okay sa'yo. So, pili ka po dyan. Or, pwede rin po dito sa color. Kung gusto mong gumamit ng may mga additional colors, no? So, pwede nyo po magamit yan. Okay? So, same. Kung gusto nyo po lagyan ng mga artistic effects, no? Pwede rin po. Yan, mga ganyan. Okay? So, depende po kung gusto ninyo. Pero kung sa tingin nyo okay na po yan, so gagawa na po tayo ng siyam na passport size, which is yung kasya dito sa ating pinaka-package sa 5x7 na photo paper. So, ang gawin lang po, i-copy lang po yung isa na yan, no? Copy. Then, pwede pong i-click mo lang dyan, tapos mag-Ctrl C to copy, then Ctrl V to paste, no? Mag-paste ka na ng siyam. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, i-line mo lang siya. Ganyan. Hanggang sa makompleto hanggang ma-position mo yung siyam. Okay. So, yan. Yan na po yung ating package ng passport size sa isang 5x7 na photo paper, passport size na siyam na piraso. So, kung may nagtatanong po kung magkano po ang price ko sa ganito, ito po ay 70 pesos. Okay? So, once na gusto niyo na pong i-print, of course, dapat, siyempre, mayroon na kayong printer. Ang ginagawa ko po, ito lang, no? Then, pipili lang po kayo kung anong printer yung gagamitin. Ako po kasi mayroon akong 4 na printer na naka-install. So, once na napili nyo na yung printer,
Then dito kayo sa printer, ito titingnan nyo po, printer properties. So since ito po ay 5x7, ang pipiliin nyo lang po ay 5x7 na document size. Okay? Then sa orientation, siyempre naka-portrait. Then sa paper type, ang gagamitin nyo po ay, kung ito po, since ako po ay gumagamit ng matte na photo paper, so ito po pinipili ko. Sometimes gumagamit din po akong glossy, no? Then sa standard ay sa quality, siyempre gagamitin natin ay yung high quality. Okay? Then okay na yan. Then click OK, mapiprint na po siya. So yun po. Ganun lang naman po, kung medyo mahaba lang yung aking explanation, pero kung tutusin, napakadali lang po nito. Sana po nasundan nyo yung aking konting tutorial. Then kung may mga questions po kayo, type na lang po o pakilagay na lang po sa comment sections, no? Then next video po, ituturo ko po sa inyo kung paano naman po magpalit ng formal attire para sa ating passport size, no? So see you po sa susunod na video. Thank you very much, partners, and God bless.